Ito ho, lumilitaw na itong sabi ho ng defense team ni VP Sara Duterte sa impeachment trial ay ito ho palang mga prosecutor, congressman ay hindi naman pala ito nagbababad. No? At ang sinasabi sa umaga lang daw sila nagpapakita, kumbaga saan nagpapa-attendance at lumalayas na po. Kasi ito, may binabanggit ho itong si defense lawyer attorney Mark Benluan na kanilang pinabubulaanan na ang dahilan daw po ng mabagal na proseso diyan po sa pre-trial conference ay yung kawalan daw po ng tao, kakulangan ng tao ng defense team ni VP Sara. Pero lumilitaw ho, ang sabi kaya pala na bumabagal at kasi ito raw ho ito mga prosecutors kasi alam niyo naman prosecutors sila po yung mga kongresista, di po ba? Hindi naman daw po sila nakikipag-participate buong araw. Ang sinabi, pupunta lang daw sa umaga, magpapakita, pagkatapos lalayas na, alis na. At ang inaasa na lang daw po ito sa mga private prosecutors na kung saan yung sa paghawak ng kaso. So ito pakinggan ho natin, ito hong pahayag ni Attorney Mark Benluan. Ito ho, panoorin po ninyo. Actually, I was there personally, and the opposite was true. The opposite is true. It was actually the private prosecutors who lacked certain personnel for the marking of the exhibits. Siguro hindi lang naintindihan masyado ni Representative Luistro ito kasi hindi naman sila nagpa-participate buong araw. No? So they just appear in the morning and then they leave and then they leave the rest of the task to the private prosecutors who are handling the case. Yan po ang pahayag ni Attorney Benluan. So, ang ginagawa pala nitong mga prosecutor na kongresista, pumaporma lang ho sa umaga, pagkatapos lalayas na at para sabihin ay nandun sila sumasama dito po sa pre-trial conference at pagkatapos yan magpapresko na ho sila. So, siguro ay ang pinakamaganda ho, dapat talagang, di ba, atat nga ho itong mga kongresista na mapa-impeach si VP Sara Duterte. Dapat buong araw sila po ay nandoon sa pre-trial conference para para sila ho direktang makipagtulungan at para mapabilis po yung proseso. So sabi po ng defense team hindi po totoo na undermanned po sila o kulang po sa tao. Yun ho mga kababayan at well sa ngayon ay ang binabanggit naman ho ng prosecution, sabi ni Attorney Ridon, ni Congressman Ridon ng Bicol Saro, nandun daw po siya maghapon. Siguro siya lang ho. Pero itong sina Congresswoman Luistro, na siyang head ng defense team, wala po, mga kababayan. Pero sabi ho ng mga prosecutors dito po sa impeachment trial ni VP Sara, ay tinitiyak daw nila na talagang bibilisan daw ho nila. At hindi po maantala ito hong kasi ito ho yung marking lang ho ito ng mga libo-libong mga documentary exhibits at talagang matutuloy ho kaya no kasi ang sinasabi hindi raw po pwedeng maantala itong July 6 sa pagsimula ng paglilitis sa kaso po ni BP Sara. So yun po at kaya lahat nagkukumahog pero ngayon nagbabatuhan po ng mga aligasyon. Kung ganito ho na nagpapaporma lang ho sa umaga, itong sina Congresswoman Luistro at iba pang mga prosecutor na kongresista, talagang babagal po ang usad ho nitong pre-trial conference na ito, mga kababayan. At pagkatapos niyan, parang mas madalas mabababa do sila sa press con. Pero sabi ho ni Congresswoman Jerbil Luistro at Congressman Joel Chua, sa ngayon talagang medyo mabagal nga ho talaga no at kasi dahil sa napakarami daw po ng mga dokumento at talagang lahat po yan siyempre magkabilang panig ay nagsusumite. Pero sabi ho nila ay talaga hindi raw po ito magiging dahilan para maantala yung trial na itinakda sa July 6. Yun po ang sabi niya.
At sa ngayon ay may mga binabanggit po yung mga nasa depensa na lahat po, no, kompleto ho sila. At ang sinasabi ho nila talagang kumbaga sa ano, lahat to, meron din silang surprise witness. Kung meron daw ho itong ano, kung meron daw ho itong ano, yung mga nasa prosecution, meron din daw po sila. At sabi nga po ni defense lawyer at spokesman Michael Pova, kanyang kinukumpirma yung kanilang rejection dito po sa request po ng prosecution na gusto nila magkaroon po ng sariling dokumento para markahan at kung sila po ano no ay ito'y parehas naman. Yun ho. So, meron kasi ang sabi ho, meron naman silang sariling dokumento at meron din kami. So, sabi ho ni Attorney Michael Pova, kasi ang gusto ho ng ng mga prosecution, hindi kung may dokumento kayo at parehas naman ng aming dokumento, markahan na natin. Hindi, sabi ho ng defense team, hindi, dokumento nyo, dokumento namin. Dapat naman ho mga kababayan, kasi matitinig ko itong mga abogado ni VP Sara Duterte. So, tama naman ho, kasi mamaya, yung dokumento nila, kulang-kulang Kasi merong isang pagkakataon na kulang na isang page, na isang pahina, yung kanilang dokumento parehas, tapos sa kanila kumpleto sa defense team. So, yun ho mas maganda. At pinakamaina, may kanya-kanya na ho ng mga dokumento, di po ba? At kasi, alam nyo naman ho, kung minsan diyan po nagkakatalo Mamaya, ang dokumento na isa kulang at tapos hindi, paano nila maipapaliwanag kasi mamarkahan na ho ito, lahat po ng mga dokumento at ebidensya para mas maging mabilis po yung paglilitis o yung pag-usad ng impeachment trial. So, dito po, at samantala, dito naman ho, binabag ito ni Attorney Michael Pova na base po sa kanilang pananaw, kinakailangan talaga at least 16 ng 24 senators ang pinaka-threshold. Kasi ngayon, pinagtatalunan mga kababayan, di ba? Nagsasalita itong mga prosecutors, Congresswoman Luistro at Congressman Chuan na hindi na raw po dapat 16. Pero kung tutuusin mga kababayan, itong mga prosecutor, dapat wala na ho silang pakialam kung ano yung threshold kung 16 ba, 15 o 14, kung ano man. Kasi kung talagang sila po ay naniniwala na talagang napakalakas po ng kanilang mga ebidensya para makonvict ko itong si VP Sara Duterte, yun hong gawin nila. Kaya lang, siguro ay nagiging nagpapakatotoo rin sila dahil sa alam naman natin na ito pong impeachment trial na ito ay numbers game. Kahit na napakarami kung ano man mga ebidensya ang mailabas ng magkabilang panig, sa huli, ang mangingibabaw ang desisyon at hatol ng isang senador. So dito ho ay base po sa mga sa pagkikwenta, talaga may hirapan na makakuha ng 16. Yung sa simple majority lang ho dyan sa Senado, di ba? Yung 13. Hirap na ho sila makakuha di ba? At may mga report na talagang di umano ay gumamit ng kumbaga o pwersa para mapalipat yung dalawa dahil sa merong kaso, lalo na kung 16. At alam nyo, ngayon sa 13 na ho yan ng mayorya ngayon at yung grupo po ni Senate President Win Gatchalian, ako naniniwala ako, hindi po sila magsusolid na para sa conviction Baka meron ho dyan na mag-inhibit or papabor at para ma-absuelto ito pong si VP Sara Duterte. Hulaan niya kung sino. Ako yung hula ko, isa yung mga taga Mindanao, kung hindi man, ano ko lang to pakiramdam ko, si Senator Mig Zubiri, taga Mindanao po yan. Kung hindi man siya bumoto ng pabor, pwede mag-abstain po yan. No, di po ba? At itong si Senator JB Ejercito, na naunang nagpahayag na noon pa ho, sabi niya, hindi siya pabor na magkaroon po ng impeachment trial. So, pwede mag-abstain. Alam niyo kapag may nag-abstain na senador, matik ho ito, magiging parang bumoto na rin ng no sa impeachment. Kasi bawas sa bilang ho 16 ho kinakailangan na boto So talagang mukhang mahihirapan mga kababayan. Kaya ngayon, siyempre, alam niyo naman ho, ang pinakabamantayan ho natin dito, kung ano rin magiging reaksyon ng publiko dito at kapag lumitaw din na karamihan parang gawa-gawa,
ito hong mga aligasyon, nako ewan ho natin kung saan nahantong ho ito mga kababayan, at maaaring talagang patuloy na magkaroon po ng hidwaan. Kaya ako ho, personally mga kababayan, talagang tutulho ako rito sa impeachment trial na ito. Bakit ho? Kasi dito ho mga kababayan ay talagang nagiging dahilan po ito ng pagkakawatak-watak ho ng mga Pilipino. Kasi hindi maitatanggi na itong si VP Sara Duterte ay ibinoto ito ng napakaraming mga mamayan, 32 million. Oh, magdadalawang taon na lang din ho eh. Dapat ho patapusin na yung termino at ang gawin ho ay paghandaan na lang po yung 2028 elections. Kung ayaw nila kay VP Duterte, maghanap po sila ng malakas na kandidato para talunin sa eleksyon. Ang ginagawa ko kasi dito mga kababayan, imbis na talunin sa eleksyon, ang diskarte ay tanggalin sa pwesto para wag na po makatakbo sa eleksyon. O, di ba? Dapat ho, kumbaga sa mga nakaraan sa basketball, kababayan, halimbawa, may matindi laban, championship game. May magaling sa kabila. Imbis na tapatan mo na mas magaling, ang ginagawa, hindi, sige, pilayan mo. Parang ganun ang nangyari. Pilayan mo para pag hindi na nakalaro yan, malakas tayo naman nanalo, tayo mag-champion. Parang ganun ho, hindi po. Dapat ho, ang gawin, kung may mas magaling sa malakas sa kalaban, tapatan natin ng mas malakas. At sabihin natin sa taong bayan, hindi, wala yan si VP Sara. Ito, mas magaling yung aming kandidato. Ito ang magbibigay ng solusyon sa lahat ng problema ng mga Pilipino, yung sa kagutuman, kahirapan, talagang yung ekonomiya natin, palalakasin, yung ating peace and order, yung mga ganun ho na mga issue. Ang nangyari ho mga kababayan, dito sa impeachment At kasi ngayon lumilitaw ho mga kababayan na tanging si VP Sara Duterte ang pwede ho, no? Base po sa mga ngayon, no? Ito lang ho, si VP Sara ang pwede ho na makapagpanagot dito po sa mga opisyal ng ating gobyerno na kumamkam, nakinabang, nagbulsa ng, kung tutuusin at sa kabuuan ay nasa mahigit sa trilyong piso dito po sa pondo ho sa flood control dito po sa ating bansa. So sa ngayon siya lang ho, kasi yung iba ho mga kandidato, ewan lang ho natin kung kaya ba ho nilang papanagutin. Mula kay Pangulong Marcos Jr. at iba pa hong mga opisyal ng gobyerno na sinasabing di umano mga aligasyon na nakinabang dito po sa flood control project na ito. So, yun ho ang, kaya ngayon, marami ho ang nagsasabi, hindi. Kaya patuloy na lumalakas itong si VP Sara Duterte at nagiging popular. Kasi talagang pag yan ang naupo lahat ho ng mga kongresista at maging senador at yung mga membro ng gabinete at iba pa hong mga opisyal ng gobyerno, politiko, tigpasukay lahat. Maaring kulong ho talaga. Kasi, ako ho mga kabayan, bilang isang taxpayer at isang mamayan, gusto kong malinis ho talaga yung korupsyon dito po sa ating bansa. At sana talagang yung uupo sa 2028 na Pangulo ng ating bansa, talagang siya po ang alam niyo ho, yung maglalatag ho ng tunay na reforma sa korupsyon. Alam niyo ho, yung korupsyon, hindi naman ho talagang maging zero. Yung mabawasan, kahit na makalahati mo lang ho mga kababayan yan po yung malaking tulong na. At biruin mo, yung imbis na naibubulsa ho ng mga politiko, naibibigay ho. Naipopondo ho sa mga basic services. Ano ho ba yan? Yung mga sa health, education, at iba pa ho na pangunahing pangangailangan ng tao. Yung mga infrastructure, talagang yan ho ang nagiging tulay para sa pag-unlad ng ating bansa, di po ba? Dapat ganoon ho mga kababayan At alam mo, yung korupsyon, mabawasan lang ho kahit kalahati. Gaganda ho ang buhay ng mga Pilipino kahit na hindi zero. Kasi sa ibang bansa naman, kahit na mga mayamang bansa, kahit pa paano may mga katiting na korupsyon. Kaya lang pag nahuli, talagang kulong at talagang pinapanagot. Dito po sa atin, hindi. Nakapagsasaya pa ho Yung may mga kaso ho ng korupsyon, di ba? May mga pending cases sa korte, nakakatakbo pa ho at kuminsan nalulusutan ho mga kababayan, no? Ang estilo ho rito sa ating bansa, ang ginagawa ho halimbawa, may mga case. Kunwari, talagang lahat ho ng pamamaraan na gagawin ng abogado, i-delay ho.
talagang patatagalin ho yan, no? Tapos, pag tumagal na ang kaso, biglang sila naman ang magbibigay po ng petition. Sasabihin ako, napakatagal ng kaso. So, nalabag yung aking karapatan sa mabilis na paglilitis. Pero kung uugatin mo, sila ang may kasalanan. Bakit nadidelay ho yung paglilitis? Tapos, pag na-delay na ho, super delayed na po yung paglilitis, biglang sila naman sasabihin, hindi, gusto namin mabilis bakit ang bagal? Pero kung inyong ugatin, sila may gawa, kaya't bumagal. So, kayo ho, mga kababayan, ano masasabi nyo rito? At balikan natin, pinaka-issue natin, naglalamyerda lang pala, no? Napuporma lang pala, di umano, sabi ng Attorney Mark Binluan, itong mga congressman, no? At mga prosecutor, hindi raw po sila buong araw na tumututok dito po sa pre-trial conference. Pupunta lang sa umaga, magpapakita konti, tapos lalayas na. Ano po masasabi nyo rito? Sige, mag-comment na po kayo. At sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. At sundan niyo rin po yung aking Facebook, Eli Saludar. Maraming salamat. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.